Dear Admin, isa po akong matagal nang taga-subaybay ng inyong channel. Hindi ko po alam kung mababasa ninyo ang sulat kong ito, pero sana ay maibahagi ninyo ang aking karanasan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lorna. Hanggang na ngayon, hindi pa rin nawawala ang takot sa tuwing naaalala ko ang lahat ng nangyari sa akin sa Saudi Arabia. Akala ko noon, ang pag-alis ko ng Pilipinas ang magiging simula ng pag-ahon ng pamilya ko sa kahirapan. Hindi ko alam na yun pala ang magiging simula ng pinakamadilim na bangungot ng buhay ko. Admin, panganay po ako sa 3 magkakapatid at tubong Camarines Sur. Matagal nang wala ang tatay namin, kaya bata pa lang ako ay natuto na akong magsakripisyo para sa pamilya. Ang nanay ko naman ay may sakit sa puso, kaya hindi na siya kayang magtrabaho. Ang 2 kong kapatid ay parehong nag-aaral at nangangarap na makatapos ng kolehiyo. Bilang panganay, alam kong ako lang ang maaasahan nila. Sinubukan kong magtrabaho sa Pilipinas. Naging tindera ako, naging kahera, naging kasambahay, at kung ano-ano pang trabaho ang pinasok ko. Pero kahit anong sipag ko, hindi pa rin sapat ang kinikita ko. Madalas ay kulang pa ang pambili namin ng gamot ng nanay ko. May mga pagkakataong kalahati na lang ng gamot ang iniinom niya para lang tumagal hanggang sa susunod na linggo. Isang gabi, nadatnan kong tahimik na umiiyak ang bunso kong kapatid habang nag-aaral. Ate, baka huminto na lang ako pagkatapos ng semester. Nahihiya na ako kay nanay. Ang dami na nating utang. Parang dinurog ang puso ko nang marinig ko yon. Hindi ko kayang hayaang masayang ang pangarap ng mga kapatid ko dahil lang sa kahirapan. Ilang araw ang lumipas, may nagsabi sa akin na may agency raw na naghahanap ng domestic helper papuntang Saudi Arabia. Maganda raw ang employer at mataas ang sahod. Noong una ay tumanggi ako. Natatakot akong mangibang bansa. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga OFW na inaabuso ng kanilang amo. Pero sa tuwing nakikita kong nangingitim ang mga kamay ng nanay ko sa kakalaban ng sariling damit, kahit may sakit siya, nawawala ang lahat ng takot ko. Mas natatakot akong makita silang habang buhay na naghihirap. Kaya nagpasya akong sumubok. Matapos ang ilang linggong proseso, medical, seminar, at interview, natanggap ako bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Noong sinabi ko yun sa pamilya ko, halo-halo ang naging emosyon namin. Masaya ang mga kapatid ko dahil magkakaroon na raw sila ng pagkakataong makatapos ng pag-aaral. Pero ang nanay ko, tahimik lang. Noong gabi bago ang alis ko, pumasok siya sa kwarto habang nag-iimpake ako ng mga damit. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Anak, alam kong ginagawa mo ito para sa amin. Pero pangako mo sa akin, kapag nahihirapan ka na roon, huwag mong titiisin. Umuwi ka agad. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong perang kikitain mo." Hindi ko napigilang maiyak. "Oo, Nay. Pangako po." Hindi ko alam noon na darating ang araw na gugustuhin kong umuwi. Pero hindi na ganoon kadali. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Habang papaalis ang eroplano, nakatanaw lang ako sa bintana at tahimik na nagdarasal, "Sana Lord, ito na ang simula ng mas magandang buhay para sa pamilya ko." Pagdating ko sa Saudi Arabia, sinalubong ako ng driver ng magiging employer ko. Tahimik lang ang biyahe papunta sa bahay nila. Habang papalapit kami, hindi ko napigilang mamangha. Napakalaki ng bahay. May mataas na gate, malawak na bakuran, at halos parang mansyon ng itsura. Pagbukas pa lang ng pinto, mas lalo akong namangha. Napakalinis ng loob at napakaganda ng mga kasangkapan. Doon ko unang nakilala ang magiging among babae ko. Ngumiti siya sa akin at magalang akong kinamayan. "Welcome, Lorna." Hindi siya mataray gaya ng inaasahan ko. Ipinakita niya agad sa akin ang magiging kwarto ko. Maliit lang yon pero malinis. May sariling kama, air conditioner at aparador. Para sa akin,
Napakalaking bagay na noon. Kinabukasan ay nagsimula na akong magtrabaho. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Maglilinis ng bahay, maglalaba, magpaplansya, tutulong sa kusina kapag kailangan. Napansin ko ring maayos ang pakikitungo ng among babae sa akin. Hindi siya sumisigaw. Kapag may mali akong nagagawa, mahinahon niya akong kinakausap. Kapag natatapos ko ang trabaho, palagi pa siyang nagsasabing, "Thank you, Lorna." Sa isip ko, napakaswerte ko yata. Sabi ko pa sa sarili ko, mali yata ang mga kinatatakutan ko noon. Noong unang sweldo ko, agad akong nagpadala ng pera sa Pilipinas. Kinabukasan, tumawag sa akin ang nanay ko. Masaya ang boses niya. "Anak, nabili ko na ang gamot ko at bayad na rin ang matrikula ng mga kapatid mo." Napangiti ako habang kausap sila. Pakiramdam ko, sulit ang lahat ng pagod ko. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong nakilala ang pamilya ng employer ko. Madalas wala sa bahay ang lalaking amo dahil isa siyang pulis. Kapag umuwi naman ito, tahimik lang siya. Bihira kaming mag-usap kaya wala akong dahilan para mag-alala. Pero isang hapon, habang naglilinis ako ng sala, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Pag-angat ko ng ulo, nakita ko ang lalaking amo. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Noong una, hindi ko yung binigyan ng kahulugan. Ngumiti lang ako bilang paggalang at ipinagpatuloy ang paglilinis. Pero simula noon, halos araw-araw ko na siyang nahuhuling nakatingin sa akin sa paraang hindi komportable. At hindi ko alam noon, admin, na ang simpleng mga tinging iyon ang magiging simula ng bangungot na halos sumira sa buong pagkatao ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang kakaibang kilos ng lalaking amo. Kapag wala si Madam, kung minsan ay tatawagin niya ako kahit wala naman talagang ipapagawa. Akala ko noong una ay normal lang yon dahil amo ko siya. Pero napapansin kong iba ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Kapag naglilinis ako, pakiramdam ko ay sinusundan niya ako ng tingin. Sinubukan kong baliwalain ang lahat dahil ayokong mag-isip ng masama. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka nagkakamali lang ako. Isang gabi, umalis ang among babae para bisitahin ang isa niyang kamag-anak na may sakit. Kaming dalawa lang ng lalaking amo ang naiwan sa bahay. Pagkatapos kong magligpit ng hapunan, magpapaalam na sana akong pumasok sa kwarto ko nang bigla niya akong tinawag. Akala ko ay may ipapagawa lang siya, kaya lumapit ako. Ngunit pagpasok ko sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto. Bigla akong kinabahan. Sinabi kong babalik na lang ako kinabukasan kung may kailangan siya. Pero hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Pilit akong kumalas at paulit-ulit na sinabi na wala akong ginagawang masama at gusto ko nang umalis. Sa halip na bitawan ako, dumukot siya ng baril mula sa drawer ng kanyang mesa. Itinutok niya yun sa akin habang malamig ang kanyang tingin. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga salitang binitiwan niya. Sinabi niyang kapag nagsumbong daw ako kahit kanino, hindi na raw ako makakauwi ng buhay sa Pilipinas. Parang nanigas ang buong katawan ko sa sobrang takot. Wala akong ibang naisip kundi ang nanay ko at ang mga kapatid kong naghihintay sa akin. At sa gabing iyon, nangyari ang pinakamasakit na bagay na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Pakiramdam ko ay namatay ang isang bahagi ng pagkatao ko. Akala ko, pagkatapos ng gabing iyon ay matatapos na ang bangungot. Mali pala ako. Mula noon, halos gabi-gabi niya akong tinatawag kapag wala na ang asawa niya o kapag tulog na ito. Palagi niyang ginagamit ang parehong pananakot. Tuwing nakikita ko ang mukha niya, nanginginig na agad ang mga tuhod ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Madalas ay gising ako hanggang madaling araw habang tahimik
na umiiyak sa loob ng kwarto. Minsan ay naiisip kong tumakas, pero wala akong kakilala sa Saudi at hawak pa nila ang pasaporte ko. Natatakot din akong baka totohanin niya ang pagbabanta niya sa akin at pati pamilya ko sa Pilipinas ay madamay. Habang tumatagal, napapansin ng among babae na parang nagbago ang kilos ko. Tahimik na ako. Halos hindi makatingin sa kanilang mag-asawa at madalas akong magulat kahit sa simpleng pagtawag sa pangalan ko. Isang gabi, habang pilit akong kinakaladkad ng lalaking amo papunta sa kanyang opisina, tila may narinig ang asawa niya. Agad niya akong binitawan at nagkunwaring may hinahanap lamang na dokumento. Hindi na ako nakapagsalita sa sobrang takot, pero alam kong may duda nang nabuo sa isip ng among babae. Kinabukasan, habang kaming dalawa lang ang nasa kusina, bigla niya akong tinanong kung may relasyon daw ba kami ng kanyang asawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong umiyak. Lumuhod pa ako sa harap niya habang paulit-ulit na sinasabing wala kaming relasyon. Sinabi ko ang buong katotohanan na ilang linggo na akong pinagsasamantalahan ng kanyang asawa at tinatakot gamit ang baril, kaya hindi ako makapagsumbong. Nagmakaawa akong paniwalaan niya ako dahil wala na akong ibang malalapitan. Pero ilang sandali lang ay dumating ang lalaking amo. Nang marinig niya ang mga sinabi ko, agad niya akong tinawag na sinungaling. Sinabi niyang gumagawa lang daw ako ng kwento dahil gusto kong sirain ang kanilang pamilya. Tumingin siya sa akin at malamig na sinabi, "No one is going to believe a Filipina like you. If you tell anyone about this, I'll make sure you're the one who ends up in jail. I'm a police officer. You will be the criminal, not me." Pakiramdam ko ay lalo akong nawalan ng pag-asa. Akala ko ay kakampi ko ang among babae dahil kapwa kami babae. Ngunit mas pinili niyang paniwalaan ang asawa niya kaysa sa akin. Kahit anong pagsusumamo ko, tila wala nang saysay ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Sa huli, inutusan niya akong mag-empake ng mga gamit ko at umalis sa bahay nila sa mismong araw na yon. Admin, hindi ko makakalimutan ang paglabas ko sa bahay na yon. Isang maliit na bag lang ang dala ko at halos wala akong lakas maglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung paano ako magsisimulang muli. Ang tanging baon ko ay takot, kahihiyan at isang trauma na habang buhay ko nang dadalhin. Pagkatapos kong mapaalis sa bahay ng employer ko, pakiramdam ko ay tuluyan ng gumuho ang mundo ko. Tinulungan ako ng Philippine Embassy na makauwi sa Pilipinas matapos kong maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi man ako nabigyan ng hustisya. Ang mahalaga sa akin noon ay makauwi ng buhay. Noong makita ko ang nanay at mga kapatid ko sa airport, hindi ko na napigilang umiyak. Mahigpit ko silang niyakap, pero hindi ko na ikwento agad ang totoong dahilan kung bakit maaga akong umuwi. Sinabi ko na lang na hindi naging maayos ang employer ko. Ayokong madagdagan pa ang bigat na dinadala ng pamilya ko. Akala ko, sapat na ang pag-uwi ko para unti-unti akong makabangon. Pero hindi pala ganoon kadali. Halos gabi-gabi akong nagigising sa bangungot. Kapag may naririnig akong malakas na pagsara ng pinto, bigla akong nanginginig. Kahit simpleng yabag ng lalaki sa labas ng bahay, napapalingon agad ako sa takot. Minsan pa nga, nagulat ang bunso kong kapatid nang mapasigaw ako habang natutulog. Doon ko napagtanto na kahit nakauwi na ako sa Pilipinas, dala-dala ko pa rin ang trauma na iniwan ng mga nangyari sa Saudi. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti ring naubos ang perang naipon ko. Hindi rin nagtagal ay lumala ang kondisyon ng nanay ko at mas dumalas ang pagbili namin ng gamot. Ang isa kong kapatid ay muntik nang huminto sa pag-aaral dahil wala na kaming maipambayad sa matrikula. Araw-araw akong naghahanap ng trabaho sa Pilipinas, pero ang mga alok na sweldo ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Doon ko muling naramdaman ang parehong sakit na naramdaman ko noon bago ako umalis.
Gusto kong manatili sa tabi ng pamilya ko, pero paano ko sila matutulungan kung wala rin naman akong maayos na kita? Isang umaga, may tumawag sa akin mula sa isang recruitment agency. May naghahanap daw ng nanny sa Singapore. Noong marinig ko pa lang ang salitang abroad, agad kong sinabi na ayoko na. Sapat na ang isang beses na naranasan ko sa ibang bansa. Hindi ko na kayang ipagsapalaran ulit ang sarili ko. Pero makalipas ang ilang araw, habang pinapanood kong iniinom ng nanay ko ang kanyang mga gamot at naririnig kong pinag-uusapan ng mga kapatid ko kung paano sila makakatipid sa eskwela, napagtanto kong wala na naman akong ibang pagpipilian. Bago ako umalis, halos gabi-gabi akong umiiyak. Hindi dahil ayaw kong magtrabaho, kundi dahil natatakot akong baka maulit ang lahat ng nangyari sa Saudi. Pakiramdam ko, lahat ng lalaking makakasalubong ko ay maaari akong saktan. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama pa bang mangibang bansa ulit matapos ang lahat ng pinagdaanan ko. Pero sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa pamilya ko kaysa sa takot. Pagdating ko sa Singapore, ibang-iba ang pakiramdam ko kumpara noong unang beses akong nag-abroad. Hindi na ako yung Lorna na puno ng pangarap at excitement. Tahimik lang ako habang sinusundo ng driver papunta sa bahay ng bago kong employer. Hindi ako halos nagsasalita dahil bawat bagong lugar na nakikita ko ay nagpapaalala sa akin ng mga nangyari noon sa Saudi. Pagdating namin sa bahay, isang babae ang sumalubong sa akin. Nakangiti siya habang hawak ang kamay ng isang batang lalaki na sa tantiya ko ay nasa 8 taong gulang. Lumapit siya sa akin at agad akong kinamayan. Hi Lorna! Welcome to our home. I'm Claire and this is my son William. Ngumiti rin ang bata at kumaway sa akin. Hello, Auntie Lorna. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng pagbati nilang yon ay parang bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Ipinakita ni Madam Claire ang magiging kwarto ko at sinabi niyang huwag muna akong magtrabaho sa araw na yon para makapagpahinga ako mula sa biyahe. Hindi ako sanay sa ganoong klase ng employer, kaya paulit-ulit akong nagpasalamat. Kinabukasan naman ay nagsimula na akong maglinis ng bahay. Habang nag-aayos ako ng mga plato sa kusina, bigla akong nadulas at nahulog ang isa sa mga mamahaling plato. Basag na basag ito sa sahig. Para akong nanigas. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng naranasan ko sa Saudi. Kinabahan ako at kusa na lang akong napaatras habang paulit-ulit na nagsasabing, I'm sorry, madam. I'm so sorry. Please don't send me back. I'll pay for it. I'm really sorry. Nagulat ako nang lumapit si Madam Claire, hindi para sigawan ako, kundi para tingnan kung nasugatan ba ako. Ngumiti siya at marahan niyang sinabi, Lorna, it's okay. Don't worry about the plate. Are you hurt? That's more important. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, may isang employer na mas inalala ang kalagayan ko kaysa sa halaga ng nabasag na plato. At doon, admin, tahimik na lang akong napaiyak. Mula noong araw na yon, unti-unti kong naramdaman na iba talaga ang naging kapalaran ko sa Singapore. Hindi ako minamadali ni Madam Claire na maging perpekto. Kapag may hindi ako alam, mahinahon niya akong tinuturuan. Kapag napapagod ako, siya pa mismo ang nagsasabing magpahinga muna ako. Sa loob ng ilang buwan, napansin kong unti-unti na ring nawawala ang takot na matagal kong kinimkim. Hindi man tuluyang nawala ang mga alaala ng Saudi, pero sa bahay na yon, unti-unti kong natutunang huminga ng maluwag muli. Mas lalo naman akong napalapit kay William. 8 taong gulang pa lang siya noong dumating ako sa bahay nila. Napakakulit niyang bata, pero napakabait. Araw-araw kaming magkasama. Ako ang naghahanda ng almusal niya, ako ang naghahatid sa school bus, at ako rin ang sumasalubong sa kanya tuwing hapon.
Habang tumatagal, para na kaming tunay na mag-ina. Madalas niya akong yayain maglaro pagkatapos niyang gawin ang homework niya. Tinuruan ko rin siyang magsalita ng ilang salitang Tagalog. Natutuwa ako kapag sinasabi niyang, "Magandang umaga, Auntie Lorna." O kaya naman ay, "Salamat po." Kapag weekend naman, tinuturuan ko siyang magluto ng adobo at iba pang pagkaing Pilipino. Tuwang-tuwa siya sa bawat bagong natututunan niya at palagi niyang ipinagmamalaki kay Madam Claire na marunong na siyang magluto ng paborito niyang Filipino food. Habang lumalaki si William, mas lalo ring tumitibay ang samahan naming tatlo. Hindi ko na naramdaman na empleyado lang ako. Madalas kaming sabay-sabay kumain sa iisang mesa. Kapag may espesyal na okasyon, isinasama nila ako sa mga lakad at bakasyon. Tuwing kaarawan ko, sila pa ang unang bumabati at naghahanda ng simpleng salo-salo. Sa unang pagkakataon mula nang maging OFW ako, naramdaman kong may mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin nang walang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang ka-video call ko ang pamilya ko sa Pilipinas, napansin ni Madam Claire na umiiyak ang nanay ko. Hindi ko alam na naririnig pala niya ang usapan namin. Lumalala na ang kondisyon ng nanay ko at sinabi ng doktor na kailangan siyang maipasok sa ospital. Kaso kulang na kulang ang perang naipon namin para sa pagpapagamot. Pagkatapos ng tawag, tahimik lang akong umupo sa kusina habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang kailangan namin. Kinabukasan, bago umalis si Madam Claire papuntang opisina, inabutan niya ako ng isang sobre. Akala ko ay listahan lang yon ng mga bibilhin sa grocery. Pagbukas ko, napaiyak na lang ako dahil may laman itong malaking halaga ng pera. Kasama nito ang isang maikling sulat. "Lorna, please use this for your mother's treatment. Family always comes first. Don't worry about paying me back because this isn't a loan. I simply want to help you." Hindi ko alam kung paano ko siya mapapasalamatan. Lumuhod pa ako sa harap niya habang umiiyak at paulit-ulit na nagsasabing, babayaran ko rin balang araw ang lahat ng itinulong niya sa akin. Pero ngumiti lang siya at sinabi, "You don't owe me anything. If someone you love is suffering and you have the chance to help, you help. That's what family does." Admin, doon ko unang narinig na itinuring nila akong pamilya. Lumipas ang mga taon nang hindi ko namamalayan. 10 taon, 12 taon, hanggang umabot ng halos 15 taon ang pananatili ko sa bahay ni na Madam Claire. Ang dating 8 taong gulang na batang inalagaan ko ay naging isang mabuting binata. Nasaksihan ko ang bawat tagumpay niya mula elementarya hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Nandoon ako sa bawat graduation, sa bawat birthday, at sa bawat mahalagang yugto ng buhay niya. Minsan nga ay pabiro niyang sinasabi sa mga kaibigan niya, "I have 2 moms, my mom and my second mom, Auntie Lorna." Sa tuwing maririnig ko yon, hindi ko mapigilang maluha. Hindi ko akalaing matapos akong tratuhin na parang wala akong halaga sa Saudi, darating ang panahon na may isang pamilya palang tatanggap sa akin ng buong puso. Hindi na nila ako itinuring na kasambahay. Hindi na nila ako tinawag na maid. Para sa kanila, isa na akong miyembro ng kanilang pamilya. At hindi ko rin alam noon, admin, na ang pinakamalaking sorpresa sa buong buhay ko ay hindi pa pala dumarating. Lumipas ang panahon na parang napakabilis. Hindi ko na malaya na ang dating 8 taong gulang na batang inaalalayan kong gumawa ng homework ay isa ng ganap na binata. Dumating ang araw ng graduation ni William at hindi ko napigilang maging emosyonal habang pinapanood siyang umakyat sa entablado upang kunin ang kanyang diploma. Habang pumapalakpak ang mga tao sa paligid namin, ako naman ay tahimik na umiiyak sa aking upuan. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil pakiramdam ko ay parang sarili kong anak ang nakitang kong nagtagumpay. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon kami ng simpleng family celebration.
kumpleto kaming tatlo sa hapagkainan at masaya naming binalikan ang lahat ng masasayang alaalang pinagsamahan namin sa loob ng maraming taon. Ilang araw matapos ang graduation, maaga akong ginising ni Madam Claire. Nakangiti siya habang iniinom ang kanyang kape at sinabi niyang magbihis daw ako dahil may pupuntahan kami. Akala ko, noong una ay kakain lang kami sa labas o kaya ay bibili ng mga gamit para sa bagong trabaho ni William. Hindi na ako nagtanong at sumama na lamang sa kanila. Habang nasa sasakyan kami, napansin kong papalayo kami sa mga lugar na madalas naming puntahan. Tahimik lang si Madam Claire at si William, kaya lalo akong nagtaka kung saan talaga kami pupunta. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok kami sa isang tahimik at napakalinis na subdivision. Puro maayos at magagandang bahay ang nakapaligid sa amin. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit, ngunit napakagandang bahay na may munting hardin sa harap at puting bakod. Naisip ko agad na baka may bibisitahin kaming kaibigan o kamag-anak nila. Bumaba kaming tatlo at habang nakatingin ako sa bahay, napansin kong pareho silang nakangiti sa akin. Maya-maya ay inilabas ni Madam Claire ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilagay sa palad ko ang isang susi. Napatingin ako sa kanya nang nagtataka dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya ibinibigay iyon sa akin. Ngumiti siya at marahan niyang sinabi, "Lorna, this house is yours." Pakiramdam ko ay hindi ko agad naintindihan ang narinig ko. Napailing ako at sinabi kong baka nagkakamali siya. Akala ko ay bahay nila yon o baka regalo nila para kay William. Hindi ko matanggap na maaaring para sa akin ang susi na hawak ko. Ngunit hinawakan ni Madam Claire ang dalawang kamay ko at muling nagsalita. "We don't buy houses for maids. We buy homes for family." Hindi na ako nakapagsalita. Nagpatuloy siya habang nakangiti. "Whenever your family comes to visit from the Philippines, they'll always have a place to stay. This will always be your home." Tumingin naman sa akin si William at idinagdag niya ang mga salitang lalo pang nagpaiyak sa akin. "And even if you have your own house now, we still want you to stay with us. Our home will always be your home too." Muli akong tumingin kay Madam Claire at hindi ko na mapigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Ngumiti siya at sinabi ang huling mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Whenever you decide to retire, you'll never be alone. You'll always have a family waiting for you." Hindi ko na kinaya ang bigat ng emosyon na nararamdaman ko. Napaluhod na lamang ako habang yakap-yakap ang maliit na kahon na may lamang susi. Hindi ko mapigilang umiyak habang paulit-ulit akong nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Wala akong maisip na sapat na salita upang tumbasan ang kabutihang ipinakita nila sa akin sa loob ng napakaraming taon. Habang nakaluhod ako sa harap ng bahay, isa-isang bumalik sa isip ko ang mga alaalang matagal kong pilit kinakalimutan. Naalala ko ang gabing tinutukan ako ng baril sa Saudi. Naalala ko ang mga gabing umiiyak akong mag-isa sa aking maliit na kwarto habang iniisip kung makakauwi pa ba akong buhay sa Pilipinas. Naalala ko rin ang araw na pinalayas akong halos walang dalang gamit at walang kasiguraduhan kung saan magsisimula ulit. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang tahanang may hawak na sariling susi. Hindi dahil sinuwerte lang ako, kundi dahil may mga taong piniling mahalin ako, pagkatiwalaan ako, at ituring akong tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Admin, kung may isang bagay akong natutunan sa buong buhay ko bilang OFW, ito yon. Hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom. Hindi lahat ng tao ay mabuti. Pero hindi rin lahat ng tao ay mananakit. Minsan, pagkatapos mong maranasan ang pinakamadilim na kabanata ng buhay mo, may Diyos na magpapadala ng mga taong bubuo muli sa pusong matagal ng wasak. Hanggang ngayon ay nasa Singapore pa rin ako. Hindi na bilang isang taong nabubuhay sa takot, kundi bilang isang babaeng nakatagpo ng pangalawang pamilya at ng isang tahanang
Hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako. Maraming salamat po, admin, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. Sana ay magsilbi itong paalala sa kapwa nating mga OFW na huwag mawalan ng pag-asa. Kahit gaano kadilim ang gabi, may umagang naghihintay para sa bawat taong patuloy na lumalaban. Maraming salamat po sa ating sender na nagbahagi ng napakabigat ngunit napakagandang kwento ng kanyang buhay. Mula sa matinding pang-aabuso, takot at kawalan ng pag-asa sa Saudi Arabia hanggang sa makatagpo siya ng isang pamilyang tunay na nagmahal at tumuring sa kanya bilang sarili nilang pamilya sa Singapore. Isa itong paalala na bagamat may mga taong kayang manakit, meron ding mga taong handang magmahal nang walang hinihinging kapalit. Sa ating mga kababayan na kasalukuyang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, gusto naming kumustahin kayo. Saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? I-comment ninyo sa ibaba ang pangalan ng bansang kinaroroonan ninyo. Gustong-gusto naming basahin ang inyong mga komento at makita kung gaano kalawak ang ating komunidad ng mga OFW sa buong mundo. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong palampasin ang susunod naming tampok na kwento na tiyak na magpapabigat na naman ng inyong damdamin. Ang pamagat nito ay Dalawa Sila Kapag Wala si Madam. I-click ninyo ang susunod na video at samahan ninyo kaming muli sa isa na namang totoong kwentong magbibigay ng aral, pag-asa at inspirasyon. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.